good day. Ito po yung database schema ko. Sa una pong table is employees. Nakapaloob dito po yung employee ID, username, password, first name, last name, email, phone, hire date, salary, tsaka yung is active. Tapos dito po yung naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa mga empleyado ng organisasyon ng product. Tapos dito naman po sa pangalawang table is yung product. Naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa produktong available para sa benta. Nandito po yung product ID, name, description, yung price ng product, tsaka yung stock ng product. Tapos yan sa pangatlong table naman po yung sale. Ito yung taga-record ng mga individual na transaksyon ng pagbenta na ginawa ng mga empleyado. Dito po nakapaloob yung sale ID, employee ID, total amount, tsaka yung sale date. Ito po yung mga data type nila. Simula dito. Tapos yung pangapat na table, yung sale item. Nagbibigay ito ng detalye tungkol sa mga individual na item na naibenta sa bawat benta. Tapos nakapaloob dito yung sale item, ID, sale ID, product ID, quantity, saka yung price. Ito po yung mga data type niya. Primary key, foreign key, INT, decimal. Tapos yung panglimang table naman po is yung payroll. Ito yung taga-track ng mga detalye ng payroll ng empleyado para sa bawat panahon ng sahod. Tapos ito po yung nakapaloob dito. Payroll ID, employee ID, pay period start, pay period end, hours work, tapos gross pay, deduction, tsaka yung net pay. Ayun po yung sa database schema ko. Tapos dito naman po sa database diagram ko, wala kita masyado. Susot natin. Ayan po. Makikita nyo po dito yung sale item. Meron po siyang nakalagay dyan na sale ID, product ID, quantity, saka yung price. Tapos makikita po natin yung sale ID na connect dito sa sale, na may nakapaloob na employee ID, total amount, sale date, tapos yung create tsaka update. Tapos yung pangalawa naman doon sa sale item, yung product ID. Dito po yung mga product, yung mga stock, tsaka yung presyo, yung name, description, price, stock quantity, tapos yung created at updated at. Tapos dito naman po sa sales, nakapaloob dito yung employee ID, tapos nakakonekta siya sa employees. Bali po sa employees, doon po yung parang information nila, username, password, first name, last name, email, phone, tapos kailan sila na-hire, salary, tapos is active, created at updated at. Tapos sa employees naman po, meron po doon connecta rin. Tapos dito po yung employees ID, yung sa payroll. Nakapaloob doon sa payroll, dito po makikita yung sa mga sahod, pay period start, pay period end, housework, gross pay, deduction, net pay. Tapos ayun po yung database diagram ko. Tapos ito po SQL script.